Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nakamamangha ngunit nakakagulat na nadiskubre sa pinakamatandang kontinente sa ating planeta na talaga namang nagpatameme sa mga eksperto? Kaya mula sa hindi may paliwanag na pagkamatay ng mga elepante hanggang sa kagubatang naglalaman ng kasaysayan ng mundo, ay pag-usapan natin ang 10 nakakapanindig balahibong natuklasan sa Africa. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, misteryosong pagkamatay ng mga elepante. Ang pagkamatay ay isang normal na prosesong pagdadaanan ng lahat ng nabubuhay sa mundo, kung saan kasama na rito ang mga elepante. Pero ang biglaang pagkamatay ng libo-libong ganitong klase ng hayop ay talagang namang gumagambala sa mga eksperto, kung saan matapos nila itong imbestigahan ay natuklasan nila na maaaring ang latian ng Okavango Delta sa bansang Botswana ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Dulot na ang mga bakterya na naninirahan daw sa tubig nito ay maaaring nakalason at nakaapekto sa utak ng mga elepante na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa kasamang palad ay hindi pa rin ito nasisigurado, dulot na hindi nila matukoy kung bakit mga elepante lamang ang namamatay kung totoo ngang naglalabas ng lason ng mga bakteryang naninirahan sa latian. Lalo na't hindi lamang mga elepante ang umiinom rito, kung kaya't kasalukuyang nananatili pa ring misteryo kung ano ang rason sa biglaan nilang pagkamatay. Number 9, dalampasigan ng mga bato. Sa ilagang bahagi ng bansang Namibia ay matatagpuan natin ang isang kakaibang lugar na kung tawagin ng mga turista na Skeleton Coast. Dulot na makikita sa lugar nito ang hindi na mabilang ng mga kalansay ng mga balyena, nakasama ng mga sira-sira at tagpi-tagping katawan ng mga bangka na sinasabing inanod rito ng mga dambuhalang alon. Dahil sa malayo sa kahit na anong syudad ang lugar na ito ay walang mga residente ang sumubok na manirahan rito. Ngunit hindi ito naging dahilan para maging kakaunti ang gustong bumisita sa lugar. Dulot na maliban sa mga ekspertong dito ay nag-iimbestiga ay sikat rin ito sa mga turista dulot ng mga alon sa dalampasigan nito ay talaga namang perpekto para mag-surfing at lumangoy ang mga tao. Number 8, kakaibang giraffe. Nang maglakbay sa bansang Kenya ang isang travel writer na si Philip Briggs ay meron siyang nakasalubong na isang giraffe na talaga namang gumulat sa kanya. At ito ay ang giraffe na makikita sa videong ito na kanyang nakuhanan, kung saan mapapansin ang kakaiba at hindi ka panipaniwala nitong itsura. Makikita na baliko ang leeg ng giraffe na maniwala ka man na sa hindi ay madalas raw mangyari sa ating kalikasan. Dulot na mayroon ding isang 5 taong gulang na giraffe na inilapit sa isang animal enclosure na may ganito ring kondisyon, kung saan ayon sa mga eksperto ay dahil raw ito sa tinamo nilang injury sa leeg na nagdulot para mawasak ito at hindi maging diretso. Sa kasamang palad ay hindi raw nagagamot o nasusolusyonan ang ganitong klase ng kondisyon. Ngunit dahil sa wala namang patunay na nakakasagabal ito sa pamumuhay ng hayop, ay patuloy pa rin silang inoobserbahan ng mga eksperto para magkaroon ng ebidensya kung nakakaapekto ba ang kondisyong ito sa kalusugan ng mga giraffe. Number 7, taong aso. Labis na nagulat at nabahala ang lahat ng residente ng Africa dahil sa kumalat sa buong kontinente ang balita na mayroon daw naninirahang taong aso sa kanilang lupain, kung saan isa itong kakaibang nilalang na tila ba mayroong pisikal na characteristics ng parehong aso at tao, na sa kasamang palad ay hindi pa rin nabibigyang linaw ng mga eksperto kung ano. At dahil sa pinagsosuspecha ng mga residente ng lugar na agresibo ang nilalang na ito, ay talaga namang hindi nila ito magagawang lapitan sa tuwing nakikita raw nila ang taong aso. Hindi man matukoy ng mga eksperto kung ano ito, ay hinala naman nila na maaaring isa lamang itong aso na mayroong kakaibang kondisyon na naging dahilan para magkaroon ito ng kakaibang itsura. Ngunit dahil hindi pa nila ito nahuhuli at napag-aaralan ng malapitan, ay kasalukuyang nananatili pa ring misteryo kung ano nga ba talaga ang nilalang na ito na kung tawagin ng lahat ay taong aso. Number 6, kagubatan sa karagatan. Ang syudad ng Cape Town ay ang kapitolyo ng bansang South Africa na maniwala ka man o sa hindi ay naglalaman ng kakaibang kagubatan na sigurado akong gugulat sa sino man. At ito ay ang tinatawag nilang Great African Sea Forest
na isang uri ng gubat na hindi tumubo sa lupa kundi sa ilalim ng karagatan, kung saan ang mga puno na ito ay bumubuo sa kelp forest na sinasabing sobrang nakakatulong raw sa kalusugan ng kalikasan ng lugar, dulot na maliban sa pagbibigay ng matitirhan at makakain sa mga nilalang sa karagatan, ay nagsisilbing tagalinis rin ng mga halaman na ito ng tubig. Ang mga kelp na tumutubo sa lugar ay umaabot sa taas na 55 metro, na sinasabing hindi raw matatagpuan sa kahit na anong lugar sa ating planeta. Dulot ng mga kelp forest sa ibang bahagi ng karagatan ay kadalasang maliliit lamang, dulot na naaapektuhan sila ng sibilisasyon na hindi may tatangging nagbibigay sa kalikasan ng polusyon. Number 5. Klerksdorp Spear. Sa maliit na syudad ng Klerksdorp sa bansang South Africa ay merong natuklasan ng mga eksperto na talaga namang gumulat sa kanila, at ito ay ang tinatawag nilang Klerksdorp Spear, na maliban sa pagkakaroon ng halos perpektong bilugang hugis ay sigurado akong hindi makakalain na lampas 3 bilyong taon na ang kanilang edad, kung saan unti-unti raw silang nabuo sa ilalim ng lupa na naging dahilan para mas maging matigas pa sila kahit sa mga bakal, na sinasabing nadulot ng mga mineral na bumuo sa kanila. Nayon sa investigasyon ng mga eksperto ay nagmula raw sa pagsabog ng bulkan noong unang panahon. Number 4. Baobab Tree. Alam mo ba na mayroong kakaibang puno sa bansang Africa na sinasabing mayroong lampas 300 na pwedeng paggamitan? Ito ay ang tinatawag na Baobab Tree, na isang uri ng succulent plant o yung mga halaman na sumisipsip at nag-iimbak ng tubig, kung kahit pa sa panahon ng tag-init ay kaya pa rin nilang mabuhay at magbunga, na talaga namang nakatulong raw sa mga residente ng bansa, dulot ng lahat ng parte ng punong ito ay may silbi sa kanilang pamumuhay, kung saan maliban sa pwedeng kainin ng dahon, bulaklak at prutas nito, ay pwede rin gawing mantika ang oil na lumalabas sa kanyang mga bunga, na maniwala ka man o sa hindi ay pwede rin gawing kape, dahil 6 na beses na mas mataas ang vitamin C ng prutas ng baobab tree kumpara sa mga orange. Ay perpekto raw itong gawing nutrisyon ng mga kabataan. Dagdag pa rito ay pwede rin gawing beer, palaman o lubid ang iba't ibang parte ng halaman. Kung di ka pa kontento sa mga benepisyong mabibigay ng punong ito, ay nagsisilbi rin siyang tubigan ng mga residente ng lugar, dulot na ang kanyang naimbak na tubig ay pwede rin nilang inumin. Number 3. Lumulutang na nayon. Ang syudad ng Ganvi sa bansang Benin ay ang isa sa pinakakakaibang syudad sa ating planeta. Dulot na ang lugar na ito ay kasalukuyang ginagawang tirahan ng 45,000 katao, ay makikitang lumulutang sa ibabaw ng ilog na sinasabing kinalakihan na ng mga naninirahan rito, kung kaya't makikitang bihasa na sila sa paglangoy at paggamit ng mga bangka para lumabas ng kanilang tirahan at makipagkalakalan. Sinasabing lampas 500 taon nang nananatili ang mga residente sa mga nayon rito, dulot na kinailangan nilang lumipat ng matitirhan, lalo na't nagkaroon dati ng mga mananakop at agresibong tribo sa kanilang kalupaan na gusto silang gawing mga alipin, na naging dahilan kung bakit nila napagdesisyonan sa gitna ng tubig mamuhay para masiguradong hindi sila madaling mahuhuli. Number 2. Pagkahati ng kontinente. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na ang pinakamatandang kontinente ng Africa, na sinasabing pinagmula ng lahat ng kontinente sa ating planeta, ay kasalukuyang unti-unti nang nahahati at naghihiwalay? Ito ay dahil sa may mga reef o espasyo sa pagitan ng mga bansa sa lugar na sinasabing unti-unti man ay sigurado namang naghihiwalay, kung kaya't suspecha ng mga tao ay mahihiwalay raw ang bansang Somalia at ang mga karatig nitong bansa sa iba pang mga bansa sa Africa, na magiging dahilan para makagawa sila ng panibago at isa pang kontinente. Mabuti na lamang at ilang milyong taon pa ang kakailanganing hintayin bago ito tuluyang mangyari, kung kaya't mas marami pa raw tayong dapat na problemahin kaysa ang kaganapan nito, na sigurado man na magkakatotoo ay mangyayari naman kapag wala na tayo sa mundo. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan, ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nakuhanan sa Africa, kung saan makikita rito ang nahuli raw na halimaw ng mga residente ng lugar, na talaga namang gumulat sa mga eksperto, dulot na hindi nila matukoy kung ano nga bang dambuhalang nilalang na ito, na mapapansing walang katulad sa mundo, kung kaya't patuloy pa raw nila muna itong pag-aaralan
bago sila maglabas ng balita sa publiko. Number 1. Dade Vley. Sa bansang Namibia ay mayroong isang kakaibang lugar na kahit pa kakaunti lamang ang kayang mamuhay ay madalas pa ring binibisita ng mga tao. At ito ay ang tinatawag na Dade Vley na makikitaan ng ilan sa pinakamatataas na sand dunes sa buong mundo. Ang mga sand dunes ay mga buhangin na gumagawa ng tila baborol sa mga disyerto, kung saan ang mga sand dunes sa lugar na ito ay umaabot pa sa lampas 1,000 at 300 talampakan. Na maniwala ka man o sa hindi ay hindi ang dahilan kung bakit binibisita ang lugar ng mga eksperto. Dulot na ang pinakarason sa pagpunta nila rito ay dahil sa mga patay na puno sa lugar na sigurado akong hindi mo aakalain na halos 1,000 taon na ang edad. Dulot na ang mga patay na puno rito ay hindi tuluyang na-decompose dahil sa sobrang pagkatuyot ng lugar na naging dahilan para magka-interes ang mga eksperto sa pag-aaral sa kanila. Dulot na naglalaman sila ng mga impormasyon patungkol sa mga halaman mula noong unang panahon. Kahit na ganito ang kondisyon ng Dade Vley ay meron pa ring mga naninirahang halaman rito na kabilang sa tinatawag nating succulent na pinag-uusapan natin kanina, kung saan dahil sa kaya ng mga ito na mag-imbak ng tubig sa kanilang katawan ay kinakaya nilang mamuhay kahit pa sadyang madalang ang pag-ulan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming makakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring matuklasan sa Africa, na kilala sa pagiging pinakamatandang kontinente sa ating planeta, kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin na naglalaman ito ng napakaraming mga kasaysayan na kayang gumulat kahit pa sa ating mga eksperto. Kaya para sa iyo, alin sa mga na-discovering ito ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.